Good evening mga dre. Mali yung ano natin, rest area natin. Kasi sa rest area na to, bawal magpalipas ng 24 ng ano ng magdamag. Ewan ko kung anong klaseng rest area to. Pero malapit to sa Mount Hood. Ito lang yung rest area na lamig. Pambira. Hindi ko alam kung makakatulog ba ako rito. Ganyang ano iniisip ko kung ano, kung parang matutulog dito kasi nga bawal eh. But anyway, see you tomorrow mga dre, no? Dito lang tayo ngayon. Walastek, fantastic. Hi guys, good morning. Alas 3 Gs ng madaling araw. Hindi ako makatulog dun sa ano, sa pinuntahan ko kasi teka lang, magmamic ako. Hindi ako makatulog dun sa pinuntahan ko kasi ano, hindi ako naglatag. Kumbaga parang may nag-aabang dun na itutuo ka. Yung ganon. Kaya pikit lang ako ng mata. Siguro nagpahinga lang ako 2 oras. Tapos eto, biyahe na. Paano ba? Sobrang dilim, no? Wala nga ako nakakasabay na sasakyan eh. Kaya naisip ko makipagkwentuhan dito sa camera eh. Dilim, di ba? Andito na ako sa charging station. Kaya lang, merong Cybertruck, merong isang malaking trailer. Nag-ano raw sila, nag-move out sila from California. Lilipat sila sa Idaho. Naglolo ko yung isang charger sa dulo. Sana hindi yung hindi yung battery ko yung may problema. Bagay, okay lang kung may problema yung battery, at least mapapalitan, diba? Okay mga tre, tayo ay babiyahe na papunta sa, saan ba tayo papunta? Eastbound. But eastbound? Boardman, Oregon. Yan ang punta natin mga dre, no? Ang unang biyahe natin ay 1 oras at 8 minuto, 124 kilometers. Welcome to Idaho. Oregon pala, Oregon. Walastek. Walang puno pero napakahusay ng view. At saka tong ilog sa sa kaliwa ko mga dre, no? I think tumatakbo na siya ng 70 kilometers yung haba niya at hindi pa rin siya natatapos. Mukhang makakarating na ako sa pupuntahan ko. Yung ilog dire-diretso pa rin. Where are we? Where are we? We're in the middle of nowhere. We're in the middle of nowhere, but Oregon travel information. Boardman, nasa Boardman tayo mga dre, no? Ang ganda ng tanawin, di ba? Kaya lang inaantok lang talaga ako, pero sobrang ang ganda ng tanawin. Nakakalibang eh. Kaya lang puyat lang talaga ako eh. Drinking fountains located around back of the area. Matutulog muna ako bago ang lahat. Ito pala, daming truck oh. Yan, mga naubusan siguro ng driving hours yan. Ito yung CR. Ang nakakatuwa rito, kumbaga ma-appreciate mo yung dedication nila tsaka yung pagiging thoughtful nila. Kasi yung banyo, may tubig pa rin eh. 'Di ba? Tas may drinking fountain pa rin. So, ang galing, 'di ba? Kudos. Kubos. Ano man kubos? Kubos yung tinapay yun na pabilog mga dre, yung pita bread. Branch, mga dre, branch na to. Kasi alas alas 10. Kanina, anong oras ba ako natulog? Kasi itong charging station na to, lang to parang 8 minutes lang yung layo mula dun sa kung saan ako nagpahinga.
Kaya pala dito na rin ako nagpahinga kanina. Malawak to eh. Pagkain ba talaga, no? May tinapay naman, may keso. Masim-masim ah. We're somewhere here. Basta may casino ako nakita eh. Wild Horse. Pwede pala matulog rito sa parking lot nila. Dami oh. Kumusta naman yung gulong natin? Okay pa naman. Makakauwi pa. Okay. Kasi may nakita akong mga Tesla na ano eh. Yung ano ba, yung loob na gulong sirang sira. Okay. I think okay pa naman siya. So saan ang ano natin, next destination? Uy, baka pala, pakita ko sa inyo kapaligiran. Ade tayo sa gitna ng ano, desyertong may damo-damo. Okay, ang sabi niya is pwede na daw tayong bumiyahe papunta sa Baker City, Oregon. Okay, 143 kilometer. Saan kaya ako ano? Now turn right onto Arrowhead Road. Iniisip ko kung saan ako i-exit pabalik ng ano ng Quebec o ng Montreal. Pwedeng Detroit o kaya pwedeng ano ano yun, ayaw niya. Pwedeng dito sa Plattsburgh. So iniisip ko na lang kung saan ba mas maganda. Tsaka I think yun siguro yung mag ano eh, yun yung magtatakda kung saan ako ano, kung saan yung punta ko. Ay. Can I have a medium coffee with 3 cream? And fish, what do you call that? Filet of fish. Filet of fish, okay? Hi. How are you? I'm good, thank you. How are you? I'm pretty good. There you go. Anything fun today? No. I'm heading home to Quebec. Where's that at? It's in Canada. Oh. Maybe 5 days trip. Yeah. That's fun. Drive safe. Have a good day. Very safe. Kapatagan to eh, mga Dre, no? Dito sa area na to, Baker City. Hindi ko lang alam pero so far, siguro bumiyahe na ako ng 100 kilometers na kapatagan. And yeah, I think okay lang kasi ano eh, kumbaga yung visual ano mo, nagbabago, di ba? It's really up to you kung ano, kung paano mo kukunin yung nakikita mo, yung dinadaanan mo, di ba? I mean, ako na-enjoy ko mga Dre, no, yung magandang scenery, even minsan kapatagan, maganda yung ulap, di ba? Ang ganda ng ulap nila, grabe. Tingnan nyo oh, di ba? Palastek. Oh, kahit nandito ka, oh. Wow. As in, di ba? Pinanis na ito Regina, Land of the Living Clouds. Ito, Land of the Dancing Clouds. Thank you, sir. Have a good day. Set. Nandito ulit tayo sa rest area. Somewhere in Oregon. Oregon yata mga Dre, no? Hindi ko na alam kung nasaan ako.
Walastek. Buti rito maraming rest area eh. Tsaka maganda talaga yung rest area nila. Yun lang yung napansin ko. Tama si Kuya Bob, no? Sobrang ganda. Tsaka ang ganda rin ng mga dre ng landscape ng neto ng Oregon. Ano lang, bulubundukin, no? Tapos puro ganyan siya, oh. Yan, oh. 'Di ba? Ang husay niya eh. Lang, nag-CR lang pala ako, no. Tsaka nagpahangin ng konti. Kumbaga regroup, kailangang i-analyze kung saan tayo pupunta na. I'm far away from home. 9 days away from home. Kung susundin ko yung current itinerary ko kasi masyadong marami akong dadaanan na mga tawag dito, mga city, mga dreno. Welcome to Idaho. Ho ho ho. Aray ko. Kailangan natin magpahinga. Rest, ito ba yung rest area? Next right? Ito naman. Wala, lampas na. Next. Rest area ulit rito. Ano yung rest area? Rest area ng rest area, mga dre, no? Speed limit 129 km per hour. Kaya grabe, lumilipad mga sasakyan dito. Anyway, the thing is, you go. Boise, Idaho. Oh, Idaho. May nakita akong ano ba yun? Panda Express. Sa may bandang kanto, mamaya puntahan natin. Gusto ko ng Chinese na pagkain. Chinese na pagkain, ha. Walastek. Ay, nako po, Rude. Okay. Food Panda. Panda Express. Panda Express. Sorry, Food Panda. Delivery app pala sa Pinas yun. Okay, can I have the hip and broccoli? And is it okay with the brisket? Brisket? Yeah. Ito pala yung nabili natin sa Panda Express. Food Panda na naman sasabihin ko dapat Panda Express, mga dreno. Apakalambot. Ang sarap. Parang rin? Parang Manitoba rin. Parang Regina rin. Rest area. At dito tayo magpapalipas ng gabi. Dito na tayo sa kalagitnaan ng kawalan. Sa Idaho na tayo, mga treno. Pwede pang mag-picnic, di ba? Napakahusay ng rito. Ng mga anong tawag dito? Ng rest area. Sana pwedeng matulog. Ito, may rules sila. Tingnan natin what's the rules. So, ito ang sabi. Occupancy of a rest area on an interstate highway is limited to 8 consecutive hours. Occupancy of rest areas on other routes of the state highway system is limited to 16 consecutive hours. Okay? Pwede. Woohoo! What? Diba? May bendo pa? Ano meron sa bendo? Chocolate. Tsaka chicheria. Walastek. Ayan.
ang dadayuin natin dito. Ayan ang ipinunta ko rito. Ay. Good morning, Idaho. It's a windy morning, mga dre. Ayan o, pagmasdan nyo ang plug. Wawagay-wagay-way. Mag-aalas 6 pa lang. Aga ko nagising. Lamig eh. Maaga nagising, maaga na rin ako babiyahe. Anong sa ganun maaga makarating sa pupuntahan. Oh, ang lamig. Uy, tumidikit sa balat. Kagabi pa yan, ang lakas ng hangin. Talagang humahampas-hampas yung mga yung plug na yan eh. Maganda yung pupuntahan natin ngayon. Sana magustuhan nyo. Malayo-layo itong binyahe ko na to. Para makita to. Nako po, inang. Exciting. Excited. Parehas din yun. Lamig. Aga kong magising nag-adjust na naman yung oras ko. Nag-adjust na naman ako ng 1 oras. Umabante naman ako ng 1 oras ngayon. Kaya medyo kulang ako sa tulog. Jet lag. Wala stek. Maaga ako nagising kasi nilamig ako dahil hindi ko uli nagamit yung aking climate control o yung aircon heater ko kasi alanganin na naman yung battery ko. Masyadong malayo yung pagitan ng mga charging station dito sa isa't isa, kaya wala akong ibang magagawa kung hindi wag gamitin yung climate control. Kagabi hindi pa ganun kalamig eh. Kaya lang, itong madaling araw, medyo naging mahangin. At nagpagising sa akin. Dito lang tayo sa sasakyan. Dahil medyo nilalamig tayo. Ang natira, 5% nga eh. Yan ang mga compromises na mararanasan nyo pag meron kayong electric car. Ma-stuck kayo sa isang lugar na kung saan alanganin yung charger. Yun ay kung matutulog kayo doon sa sa lugar kung saan malayo yung charger. Kasi ganito yung nangyari mga treno. Para lang mas maganda yung context ng ng kwento. Mula sa huling charging spot ko, sapat yung battery ko papunta doon sa next charging station. Sobra-sobra pa nga. Ang naging problema is masyadong malayo yung pagitan ng charger na kung saan tumigil ako sa gitna dahil gusto kong doon ako matulog. So sa pagkakataon na yon, kung matutulog ako sa buong gabi dun sa spot na yon at papatakbuhin ko yung aircon ko, syempre magkukonsume ng battery yon. So pag nag-consume ng battery, let's say 12 to 17%, so maapektuhan na yung biyahe ko. Kasi nga kadalasan ang nakaset dito sa sasakyan is pag nag-charge ako ngayon dito, pagdating ko sa kabilang charging station, usually may 10% lang akong natitira. Yun lang yung yun lang yung allowance ko. Pwede mo naman baguhin yung allowance na yon. Pero for efficiency, pag may sapat ka na, pag may 10% ka ng battery na matitira pagdating sa next station, pwede ka nang bumiyahe. Nang sa ganun, mabilis yung biyahe mo. Mag-a-adjust ka na lang, depende sa gusto mo. Kung gusto mong pagdating sa final station mo, mas madami yung charge mo, so magtatagal ka dun sa huling station mo, sa huling charging station mo. Katulad nito mga treno, let's say pauwi na ako ng bahay, magcha-charge ako ngayon. Ang i-charge ko is sapat lang para pagkadating ko sa bahay, meron akong 10%. Pero dahil nga ang gusto kong mangyari, pagdating ko sa bahay, meron akong 80% or at least 40%, tatagalan ko yung pagcha-charge ko. Ganun ang sistema mga treno. Kung gusto mo ng mas mabilis, is sundin mo yung sinasabi ni Tesla na okay, 5 minutes ka lang magcha-charge, pwede ka nang bumiyahe. Kasi automatic yung pagdating mo sa charging station, meron ka pang 10%. Parang enough pa yung battery mo
para sa next charging station. Anong nangyari? Bakit sarado? Ano kaya nangyari? Nasa tamang ano kaya ako? Nasa tamang entrance kaya ako? O, tama naman, ayan, no? Okay. 8 a.m. Welcome to Twin Falls Park. Please observe the following rules. Park open at 8 a.m. and closes at dark. Okay. I'll wait. Parang sumama pakiramdam ko. Ang aga ko ng konti lang. Okay. 45 minutes. That's okay. At least maaga ako mga dreno. Solo. Walang ibang tao. Ako lang. Ang bihira, oh. Wala bang ano rito? Wala bang halimaw dito? Andito na naman tayo. Solo na naman. Lastek. Asan ba? Hindi ko rin alam kung saan hahanapin yung hinahanap ko. Tira niya yung ano. Parang nakakatakot yung mga bato na ganyan. Oh. Parang mag-ano. Yung magguguho, di ba? Lastek. Dam to eh, dam. Wala rito. Nasa maling ano yata ako. I think nasa maling location ako. Oo. Napakabulok. Kaya pala walang tao rito. Kaya pala ako lang ang nag-aantay kasi park lang pala to. Ang kulit eh, di ba? Aray ko. Mali. Pambihira, oh. Kanina konti lang yung chinarge ko kasi sapat lang para makarating ako sa next destination ko na may 10% ako. Ang problema, na ano ko, kumbaga, mali yung pulse na napuntahan ko mga dreno. Ito ba? Ang kulit eh. Charging station lang dito eh. Ayun, Shoshone Falls. Saan ba yan? 4 miles east of here. The Snake River. Yung mga tanawin dito, mga dreno. Tingnan nga natin dito. Ang kulit eh, namali na naman. Pamali-mali eh. Tingnan nyo yung ano nila. Etong anong tawag dyan? Etong tuloy nila, oh. Tsaka yung ano, yung guho. Yung bangin. Wow. Parang nakakatakot kasi mag-i-erosion eh. Sige pare. Teka lang, balikan kita. Eto. Magnifico. Di ba? Oh gosh. Nahihilo ako lalo pag mga ganitong tanawin. Inang ko po, mahangin. Ayun, yung mga ganyang klase ng ng parang guho. Ayun, ayun yung gilid niya. Bato-bato, no? Nakakatakot eh. Ang lalaki ng bato eh. Ayun, kalas-kalas pa yung bato, di ba? Baka maguho na to eh. Grabe, Snake River ba? May Snake River dito mga dreno. Oh God. Ito yung gaano katibay yung tulay na yan eh, no? Sabi niya, tumalong ka. Tumalong ka.
Akalaan mo, no? Minsan mabiyahe ka ng sobrang layo para mo lang makita yung isang atraksyon sa loob ng ilang minuto. Samantalang yung biniyahe mo is oras, napakahabang oras. Ang lamig, ang lakas ng hangin. Ay, in and out ba yung ano? Yung masarap na burger? Alam, ayun o. Ang oras kasi lang magbubukas. Anak ng teteng na park ito. Ay, yung poles pala. Talagang pinapahirapan ako hanapin siya. Wala akong mic ah. Ay, hindi nyo naririnig ah. Ang sabi ko mga dre, andito uli ako. Dinala niya ako rito sa location na Twin Falls. Pero, ano to eh, parang downtown eh. Ang kulit. There's nothing here. Ngayon, tinignan ko uli kung saan yung location. Ewan ko, sabi ko nga, ibabalik na naman ako sa pinanggalingan ko, yung park. Let's see. Ang gulo. Now turn right onto Shoshone Street East. Tingnan nga natin. Shoshone. Hindi pala Shoshone. Shoshone. Hindi yata ako galing kanina eh. Don't tell me. Ganun ako katanga. Ako lang kasi mag-isa kanina. In 200 meters, bear left onto Shoshone Falls Grade. Shoshone. Shoshone. Shoshone pala. Ah, hindi rito. Iba to, iba. Now bear left onto Yeah, iba Shoshone nga to. Falls Grade. Iba. Kaya pala kanina ako lang mag-isa nandun. Ba't may ganun yung ano ko? How we doing? Good morning, sir. I'm good. Thank you. How are you? Good. I Cash went. or card? Yes, Cash. cash, please. Cash is a good thing. This morning I went to what do you call this? The Twin Falls Park. Yeah. So, where is it? I was looking for the. Twin Falls Park. Yeah. I don't know where the Twin Falls Park is. I think it's from the other. Well, I don't know. Twin Falls Park. That's what Yeah. Google's for, man. You got that big old thing. Put it in there. I don't know, too. I was confused. Handa na ba kayo? Ba't malamig dito? Eto, nakita ko rin mga dre, no? Pagkatapos ng isang oras. Ano kaya napuntahan ko kanina? Di ba? Pero alam ko ano yun, part yun ng ano eh, kalinya ng ilog na to. Ng falls na to. Wala nang patumpik-tumpik pa. After 59 years, nakita ko rin. Sino mo nagsuggest sa akin pumunta rito? Sino ba? Pero ang maganda, yung mga ano, yung mga bato ba nila, di ba? Yung ano na yan, no? Yung parang guho. Mas, parang, mas naaano ko doon. Mas nagagandahan, parang ganon. Oh God. Mahangin, ganun siya kahangin. Tingnan nyo. Hinahangin talaga yung ano. Ba't madaming ganyan? Ayan oh. Oh God. Ang hangin. Tingnan nyo, hinahangin yung ano eh, no? Para akong ano? Para akong hahanginin.
Wala stick na yan. Worth it ba siya? Siguro kung malapit lang kayo rito, kung dadaanan nyo. Pero kung magdi-detour kayo ng medyo malayo-layo, I don't know. Parang ano eh. Parang... Pero doon ako bilib sa mga ano, yung mga bato nila. 'Di ba? Ang galing. Dito nga ako nakarating kanina. Twin Falls Park. Dapat pala sa Shoshone Falls Park. You know what? Dahil dyan, pupunta na lang ako sa Niagara. May nakita ako. Baka sakali dito madali natin ang maganda-ganda. Yun, no? Diba? Sa si ano, yun ang falls. Saan ba yung falls? May tuturo ko ba? Yan, pa ganyan. Yun. Kala mo mababaw dito eh, no? Ang lalim yan. Ayan, yung mga brown. Pero yan, dapat makuha yung falls eh. Stokes Fresh Food Market. Hindi ko alam kung nasan ako. May tinda silang puto. Puto nga ba yan? Angel Food. Ang sarap ng tinapay. Ito. Blueberry Arandano. Fried chicken. Wow, sarap. Sabi ng kahera sa akin, no? 13.55. Akala niya yata ano, Mexicano. Chicken wings, manghang. Kilometers yata na ganito yung daanan. Nahantok ako. Nood muna tayo pag nag-aantay tayo ng charge natin. Ito yung binili ko. $4 kapiraso. Okay. Patatas. C'est trop gras. Pour la grande salle de rouge de Canadian Tire. Sunog na ako eh. Sunog na. Ang bihira. So, paano ba? Trail Stop Trading Company. Nasa na ako? West Yellowstone, Montana. Andito na ako mga dreno. Medyo malayo-layo na yung narating ko. Pero malayo pa rin. Wallace Tech. Okay, pupunta muna ako sa charging station bago ang lahat. Grabe ang hangin dito, ang lakas. Yung parang ano, inuuga niya yung sasakyan. Ganun siya kalakas. Kanina nasa rest area ako mga dre, nagpapahinga ako, no? May idlip ako. Umuuga yung sasakyan eh.
sa lakas ng hangin. Tapos, ewan ko kung pakiramdam ko lang ngayon umaandar ako, no? Biglang, parang itinutulak ka, yung ganon. Ano yung polis? Grabe ang hangin dito. May sinasabi si Tesla eh. Ano na daw yung tread depth ko? Mababa na. Walastek. Gastos. Malayo pa tayo. 5,000 miles pa yata tayo. Kasi rear to mga dre, no? Kailangan kong pagpalitin yung yung i-rotate yung tire. Dito malalim pa ba? Hindi pa naman masyado. Nag-warning na. Eto na mga dre, ang hindi ko alam kung paano mangyayari. Sa ngayon 45% na yung battery ko. Pagkatapos nandito ako sa West Yellowstone ngayon, papunta sa Sheridan, Wyoming. Okay, minus pa ako mga dre, no? Minus 59. Minus 59. Samantalang ang kulang na lang neto para mag 100% is 54. So ibig sabihin minus 5 yung battery ko. Oh, di ba? Ayun, 58 nyo plus 47, that's 105%, di ba? Anong sabi niya? Stay below 84 km per hour to reach destination. Aray ko. Anong pecha ako makakarating nun? Gano'n ba kalayo yun? Meron na akong 94. Pero negative 15 pa rin ako sa pupuntahan ko. Parang naging minus 10% Parang hindi maganda. Mga lastek. Kailangan ko sigurong kailangan kong mag-reroute. Delikado. Napapaligiran tayo ng mga lodge. Ayan mga bahay tuluyan. Pero syempre hindi tayo tutuloy dyan. Dahil I don't want to spend that kind of money. Pwede na ako sa sasakyan. Masaya na ako sa sasakyan ko. Grabing truck to. Alam niyo ba kung gaano kalaki to? Para may idea lang kayo. Yan. Ganyan siya kalaki, di ba? Doon yung charging station. Doon ko balak mag-stay. Hindi ko alam kung legally allowed ako dyan. Or maybe sa parking station ako ng hotels. Pwede rin yun mga dre, no? Ang lamig dito. Hindi kaya ng sweater. Tumatagos. Dapat babiyahin na ako mga dre. Kaya lang naisip ko, kasi yung isang biyahe na gagawin ko ngayon, aabot ng kulang-kulang 3 oras. So pag napagod ako, inisip ko, titigil ako sa kung saan ako abutin ng pagod. Naisip ko naman, baka alanganin sa battery ko. So sabi ko bukas na lang, mag-stay na lang muna ako rito sa malapit sa charging station. Tapos bukas na ako babiyahe. Ganda ng kalangitan, di ba? Oh gosh. Yellowstone National Park. What? Yep.
Dito papunta yung ano, yung Yellowstone Park. Etong daan na to. Siguro mahirap talaga siya buksan para hindi makuha ng mga hayop ng bear. Pumasok kaya ako sa Yellowstone. Iniisip ko, pumasok kaya ako sa Yellowstone. Pagkatapos kahit yung kalahati niya lang, mapuntahan ko. Tas balik na ako. Kasi hindi ko kayang hindi ko kayang tawirin lahat. Dahil sa Wyoming nga, I think dun may problema sa charging station. Kulang, masyadong malayo yung pagitan ng charging station mula rito hanggang Wyoming. Nakakaano mga dre, medyo nakakapanghina, di ba? Kasi andito na ako ang layo ng biniyahe ko papunta rito. Tapos dito ko pala malalaman na hindi ako makakatagos hanggang sa sa kabilang dulo, sa Wyoming. So ang mangyayari ngayon is magbabacktrack ako ng I think 2 oras at kalahati. Wyoming pa rin ang punta ko, pero iba na yung daan ko, hindi na rito. Kung maganda yung weather, kung mainit-init na, I think mas maraming tao rito. Tsaka siguro, tsaka mas maganda siguro kung late na nagsasara yung mga establishment. Ayan pala inupuan ko, si Papa Bear. Si Papa Bear, di ba? Ang laki niya eh. Ganda naman ang kulay ng ram nito. Wow, that was fast. There you go. Thank you. Naka-discount. Dalawa for $21 mga dreno. At nakakatuwa yung isa kasi kumbaga wala silang walang naghahanap ako ng may print sa likod, wala. Buti nabanggit niya na pwede ako magpa-print for $10. Tapos ikaw pa ikaw magde-decide kung saan mo ilalagay yung tatak, sa harap o sa likod, di ba? Ang bait nung tindera. Tapos tinanong niya pa kung lalagyan nung sa gilid, sa harap. Kasi yung mga tinda nila, sa harap lang yung print isang malaki. Kaya sabi ko sa likod ilagay. Tapos sabi niya, gusto mo ba lagyan ko sa harap? Kaya nilagyan niya. Sana pinaprintan ko pala to, no? Diba? Ganda ng sunset. Yan pa, oh. What? Violet. Tapos orange. Tapos nagiging violet red. Ang ganda naman. Tapos naman pa violet na talaga, oh. Walastek. Pambihira talaga to. Gusto kong ma-film yung sarili ko naglalakad na merong ganyang background. Masabi ko man lang na nakapaglakad ako dito sa Yellowstone. Gusto ko sana talagang pumasok sa Yellowstone Park. Paano kayang gagawin ko? Kasi sabi ni Tesla, ang takbo ko lang, di ba? 80. Kumbaga 80 and below ang takbo ko, makakarating ako hanggang sa next charging station. Pero hindi ko naman itataya yung sinasabi niya, kasi kahit 100% yung battery ko, parang minus 10% pa rin ang nakalagay bago ko makarating sa charging station. Paano kung ma-deads yung battery ko? Hindi ako makarating sa charging station, di ba?
wait. We don't have to start the day yet.